Ito po ang salita ng Panginoon that sabi po doon sa English version that they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, kalooban po ng Diyos at gusto ng Panginoon na ang buhay po natin ay to soar up higher and higher. Kung paanong gusto niya ang kanyang iglesia ay lumago ng lumago at umangat ng umangat, ganoon din ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga ng isang narinig ko, where the church goes, the nation goes. At kung saan daw po ang iglesia ay napagpapala din ang bansa. Ganun din kapag napagpapala ang iglesia, napagpapala din ang buhay nating lahat. Kaya sa bansang Israel, kapag binibless nila ang templo ng Panginoon at tinataguyod nila, pinagpapala ang kanilang mga buhay, pati ang kanilang mga kabuhayan. At kapag nakakaligtaan nila ang templo, nakakaligtaan nila ang pagsamba at ang pagmamalasakit sa templo, ay lalo naman kakaroon sila ng maraming mga problema. Kaya po tayo tinawag ng Diyos sa kanyang gawain para po i-empower tayo, para pagpalain tayo at maging daluyan tayo ng pagpapala. At dapat na hindi po natin makakalimutan ang ganung bagay. Kasi dati, ang sinasabi lagi natin dati, ay pagpalain mo ang gawain ng Diyos para pagpalain ka ng Diyos. Mga kapatid, sa isang banda, tama naman po yan. Pero mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, pinagpala na tayo ng Panginoon para maging pagpapala tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? And through the years of my life in pastoring this church, nakita ko po na hindi na po, ibang level na po ang buhay natin. Hindi na po katulad ng dati. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na tayo katulad ng dati. Sapagkat nang nagsimula ako rito, ang mga dumadalo, puro mga nakabisikleta lang. Amen po ba? At dumating yung time, naging 3 wheels na, ngayon mga 4 wheels na. At dumadalangin ako, marami pa mga 4 wheels na sasakyan, nagagarahe po rito tuwing worship service natin. Amen po ba? Pag meron pang sasakyan, lagi mong dadalhin sa gawain ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Katulad ng sinasabi ko po, pag meron po tayong mga bagong damit, dapat laging una sa gawain ng Diyos. Kasi nakalakihan ko po yan. Maski pag may bagong sapatos ako noon, ang sa amin ng aking magulang, una natin gagamitin sa pagsisimba natin. No? Kahit na hindi pa ako Kristiyano noon, pero nagsisimba kami, ganoon ang aming nakalakihan. At anumang bagay na meron ka, laging unahin mo yung pagpunta sa Panginoon, para sa Panginoon. At ganoon din sa ating gawain sa iglesia nito, I've been here since 1988. At yung iba sa inyo, mga wala pa kayo nung dumating ako rito. At ngayon, pinagpala na kayo ng Panginoon at patuloy pang pagpapalain ng Diyos. At tulad ng lagi kong sinasabi, hindi yung pagsisisihan na kayo'y nananatili sa gawain ng Panginoon. Sapagkat maraming ginawa at marami pang gagawin ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ng kasi magsabi ng amin. Magbibigay po ako ng 5 bagay, principles to soar higher and higher. 5 bagay para po tayo mag-soar up higher and higher, ang ating mga buhay, ating pamilya, ang ating iglesia, at ang bawat larangan ng buhay natin ay gusto ni Lord na paangat tayo ng paangat. Ang layunin ng Panginoon, paangat ng paangat. Amen po ba? Naalala ko si Ate Ninay kasi nung magkatabi pa kami sa Tigyo, simpleng-simple lang ang bahay ni Ate Ninay. Ngayon, second floor na ang bahay ni Ate Ninay. No, hindi ko makakalimutan niya si Ate Ninay kasi nung nagtitinda ng lugaw yan, ng goto yan, pagka bago yan, magbenta ng goto, bibigyan muna kami niyan. No? Bibigyan muna. Hindi ko makakalimutan niya, no? Na kapag bago yan, magbenta ng kanyang nilutong goto, magbibigay muna sa akin yan. Magbibigay muna kasi magkatabing bahay lang kami naman. At talaga, Tininay, hindi ko pa nakakalimutan yun, no? Tininay. At talaga ng mga through the years, pinagpala ng Panginoon ang buhay nila, Tininay. No? At maging ang mga bisita, no? Ang mga lapos, ang mga bidyarito, sina Mami Anita. Ibang-iba na po ang kanilang mga buhay. Amen po ba? Iba na rin yung mga bahay nila. Kasi dati talagang mga simpleng-simple lang. Pero through the years, ay ang Panginoon ay gumawa at nagpala. Minsan din natin alam paano mangyayari, sinong gagawin ng Panginoon. Pero isa lang natin alam, si Lord ang magpapala sa atin. Amen po ba? With regards kung sinong gagamitin ng Diyos, si Lord ang nakakaalam nun. Si Lord na ang magbibigay nun. Amen po ba? Basta alam natin, nakapokus tayo sa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, bibigyan ko po ng 5 bagay, principles, para sa ating soar higher and higher. Number 1, mga kapatid,
sa ating pag-soar higher and higher, napakahalaga, dream with God and dream for God. Mangarap ka na kasama si Lord at para sa Panginoon. Dapat meron pang pangarap kasi yung pangarap mo magdadala sa'yo. Kaya yung aming anak na si Shesa, nung papunta siya nag-a-apply siya sa Canada, kasi pumunta rin siya ng Singapore. Kaya lang, nung paglabas niya ng Singapore, hindi na siya nakapasok at pinabalik na kagad siya na hindi na siya. No? At ang sabi ko lagi sa kanya, anak, ang magdadala sa iyo sa lugar na yan at magiging matagumpay ka, yung pangarap mo. Pag may pangarap ka, magtatagumpay ka maging sa mga pagsubok ng buhay. Kasi meron kang daladalang pangarap. No? Kapag wala kang dalang pangarap, pag dumating na yung mga problema, struggles, no? Dumating na yung mga hindi magagandang sitwasyon, gi-give up ka na. Kasi wala ka naman talagang pangarap. Pero pag may pangarap ka, malalampasan mo lahat yun. Mapagtatagumpayan mo yun. At aangat ka ng aangat sa mga level na nais ng Panginoon sa buhay mo. No? Nakinaririnig ko lagi sa mga pagpumupunta sa ibang bansa, oo, minsan na nakikita natin sa kanila yung mga taon na sila ay gumanda na yung buhay nila, pero yung mga pasimula nila, hindi natin naririnig. Hindi natin nakikita paano sila umiiyak, paano sila nalulungkot, paano nila pagtatagumpayan yung mga problemang ninadaanan nila. No? Yung mga panahon na yun, ang hindi natin nakita. Ang nakita na lang natin, minsan dumating yung time, umunlad na sila, pinagpala na sila, naging pagpapala na sila. No? Alam niyo, sa buhay na ito, laging magdadala po sa atin pangarap natin. Kaya dapat meron kang pangarap. Higit sa lahat, hindi lang pangarap para sa iyong sarili, pangarap para sa ikaluluwalhati ng pangarap ng Panginoon. Pangarap na, Panginoon, pag narating ko ito, gusto kong magpala at maging pagpapala sa buhay ng marami. Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat pag nangarap tayo, laging kasama ang gawain ng Diyos. Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi habang pinapangarap natin yan, yung si Lord naman, tinutulungan tayo para sa katuparan ng ating mga pangarap. At napakahalaga yan sa buhay ng bawat isa sa atin kasi yung mga taong walang pangarap, madaling mag-quit yan. Madaling umayaw yan. Pag may problema, ayoko na, bahala na kayo dyan. Bakit? Wala naman siyang pangarap. Nakikinig po ba kayong lahat? Meron akong kilalang ganyan, no? No, sabi ko nga kay wife, nandun na sa Australia, tapos ilang taon na ron. Ang laki na ng ginastos ng magulang. Tapos biro mo, nakailang taon na, laki na ng ginastos ng magulang. Tapos nung biglang bumakaw. Sabi ko, mahalaga talaga yung may pangarap. Kasi yung pangarap ang nagdadala sa iyo para iangat ka ng iangat ni Lord sa buhay na ito. But for sure, huwag mong kalilimutan na sa iyong mga pangarap, laging kasama si Lord. Si Lord ang nagpasimula, siya ang magsusustain, siya rin ang magpapala sa iyo through the years of your life. Ganun din sa ating iglesia, mga kapatid. Minsan, dumarating tayo sa time, nakikita po natin ang buhay ng pastor, parang maganda ang buhay ng pastor, pero marami rin dinaanan, mga kapatid. Halos sumuko rin, halos umayaw rin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dito sa church na to, umayaw na po ako rito. Hindi ko na po kaya ang problema. No? Kasi ang pastor parang magandang tingnan. Pag nakatayo siya, magandang bihis niya, nangangaral siya, nagsisermon siya. Pero mga kapatid, marami rin problema along the way. Amen po ba? Na kinakailangan talaga natin ang biyaya ng Panginoon. Nandito lang tayo kasi dito tayo inilagay ng Panginoon at may pinagagawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga lagi kong sinasabi, Panginoon, itong church na to, sa ito, Panginoon. Amen po ba? Narito po ako, Panginoon. Gagamitin niyo lamang po ako, Panginoon. Pero naniniwala po tayo na nagpapatuloy ang gawain ng Diyos at ang mga lingkod ng Diyos ay tinatayo po ng Panginoon sa bawat season, mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Nung minsan nga nakausap ko yung ibang mga pastor, sabi kong gano'n. Nung nandun kami sa meeting ng AMNE, nandun kami sa isang magandang church sa Cabanatuan, yung God is Alive. Malaki yung church na yun, kasi ang mga 400 to 500 sa church na yun. Sabi ko sa kaibigan kong pastor, kita mo ba itong church na to? Ang church na to, namatay yung pastor ng church na to, namatay yung bishop. Kaibigan ko po kasi yung bishop ng church na yun. Pero alam mo, Pastor Kako, ang pumalit dun sa bishop, yung bishop kasi na yun, marami siyang mga pastors na ginroom. Marami siyang mga pastor na i-ginroom sa church na yun. Mga matatagal ng pastor. Yung kanyang mga pastor at may mga churches na at may mga pastor siya na talagang matatagal na sa ministry na yun.
Tapos meron siyang anak na hindi po masyadong involved sa church. Hindi siya masyadong involved sa church. Pero alam niyo, nung mamatay yung bishop, mamatay yung senior pastor, yung mga pastor nila, ang pinili nilang magpastor sa church na yon, yung anak ng pastor. Yun ang kanilang pinili, na magpastor sa kanila. Despite the fact na yung mga pastor doon, mas matatagal ng pastor kaysa doon sa anak ng pastor. Dapat tingnan mo yung church na doon. Yung mga pastor dito, mabababang loob. Actually, kung titingnan, maraming mga qualified na pwedeng pumalit kay bishop. Pero ang pinili nila, yung anak ng bishop, na siya ang magpapastor, despite the fact na hindi siya masyadong involved sa ministry. Nakikinig po ba kayo lahat? Meron namang mga iba, iba naman ang kanilang kaisipan. Na pag nawala na si bishop, ako na ang papalit niya. No? Pero merong iba na mababang loob. Nakikinig po ba kayo lahat? Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, kasi ang gawain ng Diyos, itataguyod yan ng Panginoon. Through the years, pinaggabayan tayo ni Lord, ginabayan tayo ng Panginoon through the years. At itong mga kinaroroonan natin ay bahagi ng mga pangarap na ibinigay sa atin ng Panginoon. Noong mga panahon na yon, hindi po natin alam paano mangyayari, paano magsisimula. No? Kasi kung laging titingnan po natin ang ating mga kakayahan, laging hindi natin kaya. Laging hindi natin kaya. Pero mga kapatid, sa magitan ng pananampalataya, kayang-kaya ni Lord. Tutulungan po niya tayo. Amen po ba? Ang mahalaga, mangarap ka. Mahalaga, magsumikap ka. Kato sa kapitanan ng iyong pangarap. Amen po ba? Kasi tutulungan tayo ng Diyos. Talagang pag hindi natin kaya, doon gagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Basta't mahalaga, hindi mawawala ang focus mo at pananampalataya mo sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung meron tayong pangarap sa gawain ng Diyos, pagtulong-tulungan po natin mga kapatid. At habang ginagawa po natin, makikita natin yung mga personal dreams natin ay nagkakaroon din ng katuparan at kaganapan. Kasi pinagmamalasakitan po natin ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sa ating mga pamilya, mangarap po tayo mga kapatid. At wala pong imposible sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi ko nga, nung aming tinutulungan ng aming anak na si Sheso ng Canada, talagang meron din kami mga nagapitang taong meron naman, mga taong malalapit sa amin, pero hindi po, nabigyan po kami sa kanila. No? Kasi tinuturuan tayo ni Lord na huwag umasa sa tao. Kay Lord tayo nakapokus at si Lord mayroong kaparaanan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya kami ang prinsipyo namin ng mag-asawa, pag hindi siyang ginamit ni Lord, may ibang gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Sa ganon, hindi po tayo magkakaroon ng bigat ng kalooban, hindi po tayo magtatampo, kasi alam natin si Lord may ibang kaparaanan sa atin. Maraming kaparaanan ng Panginoon. Basta't mahalaga, focus ka sa dream na ibinigay ng Panginoon. Doon ka, dream that will glorify the name of the Lord pagdating ng takdang panahon na naganap na ang iyong mga pangarap. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi alam niyo mga kapatid, kapag tayo pinangarap on our own without the Lord, hindi po tayo talaga fulfilled. Hindi po tayo satisfied, hindi tayo contented, at hindi tayo talaga ganap na matagumpay. Kasi ang tunay na joy natin ay yung nangarap tayo for the glory of God. Na kapag dumating tayo sa katuparan ng pangarap na yun, sasabihin natin, Panginoon, maraming salamat. Dahil sa iyo, nakarating po ako rito. Amen po man. Amen po man. Ganun dapat ang pananaw ng buhay ng bawat isa sa atin, sa ating mga pangarap. Laging kasama si Lord, laging para sa Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Panginoon. At pagdating ng takdang panahon na yun, ang sasabihin natin, Panginoon, marami kong salamat. Panginoon, kundi dahil sa iyo, hindi ko po narating ang pangarap na ito. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amin. At pwede bang palagpakan natin malakas ang ating Panginoon. Kaya nga si Abraham, ay binigyan ni Lord ng pangarap. Isang pangarap na magkakaanak siya at magiging father siya ng many nations. Pero si Abraham, on his own, ay talagang hindi na kaya magkaanak. Matanda na siya, bago pa yung asawa niya, paano siya magkakaanak? Pero dahil nangako ang Diyos, sabi ng Romans chapter 4, na si Abraham hindi nanghina ang pananampalataya. Kahit nakita niyang tumatanda na siya, yung asawa niya ay baog pa. Pero ang pinananganan niya ay ang pangako ng Panginoon. Dahil sa pangarap na yun, mga kapatid, ang buhay ni Abraham ay nag-soar up higher and higher hanggang naging father siya ng many nations. Amen po ba? Bakit? Pangarap, mga kapatid. Si Joseph ay binigyan din ng pangarap ng Panginoon through a dream na siya'y magiging pangunahin sa kanyang mga kapatid.
Pero mga kapatid, kung makikita natin yung tagumpay ni Joseph, ay grabe po. Pero mga kapatid, napakatitindi din ang kanyang mga dinaanan sa buhay na yun. Pero hindi nanghina ang kanyang kalooban. Hindi siya umayaw. Bagkus nagpatuloy at naniwala sa magitan ng biyaya ng Panginoon, mararating niya ang pangarap na ito. Amen po ba? At nangyari din po naman. Amen po ba? At ang pinakamatindi sa naging mga tagumpay ni Joseph at sa kanyang mga pagsubok ay yung kapatid niya. Yung mga kapatid niya ang naging against sa kanya. Are you listening? Nakikinig po ba kayo lahat? Alam niyo minsan, kung meron tayong mga problema outside, madali pa yun. Pero pag ang problema inside, medyo mabigat. Mabigat mga kapatid. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag ang problema inside, medyo mabigat yun. Kung ang problema outside, mas madali pa yun. Pero salamat, nandyan lagi ang biyaya ng Diyos para pagtagumpayin tayo. And we are headed towards the fulfillment of the dreams that God has given to every one of us. Basta't mahalaga, mangarap for the glory of God, tumingin sa Panginoon, nakikinig po ba kayong lahat? At bisa isang araw, makikita po natin ang katuparan ng ating pong mga pinapangarap. Mga kapatid, habang nabubuhay po tayo sa lupa, hindi po natatapos ang ating mga pangarap sa buhay na ito. Maaaring narating na natin ang isang level ng ating pangarap, pero may kasunod pa yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi kung wala nang kasunod yan, gagraduate na po tayong lahat. Hanggang nandito tayo, may ipinagagawa pa sa atin ng Panginoon. At habang narito tayo, meron pang ipaparanas na maganda si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Noong una, nangarap tayo ng lupa. At parang hirap magkalupa ng mga panahon na yun. Actually, kung saan kami napunta nung papipray ng lupa hanggang binigay ito ng Panginoon. Nung ibinigay ito ng Panginoon, nag-extend tayo ng almost 200 square meters sa harap. Pagkatapos, binigay naman ni Lord itong kabila na ito. Amen po ba? At ito, unti-unti, kinaguyod ito ng Panginoon. At habang tayo ay nagtutulungan dito, nakita ko rin po paano pinagpapagda ng Diyos ang buhay po ng ating mga kapatiran. Dati puro simple lang. Dati naman naglalakad lang. Dati, nung dumating po ako rito sa church na to, alam niyo po ba, mga pagbibigay dito. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag ang-tax and offerings po natin, umabot ng 300 to 400 pesos, napakalaki na po noon. Kasi noon ang offering, nasa 100 lang, 200 piso. Dalawang services po yun, kasi dalawang services noon. Isang umaga, isang hapon. No, ang services noon. Pero mga kapatid, tayo po tinaguyod ng Panginoon. At habang tinataguyod natin ang gawain ng Diyos, hindi na rin po nanatili tayo sa ganung kalagayan. Inangat na po tayo ng inangat ng Panginoon. And we are never the same again. Amen po ba? Naalala ko, bisikleta ko po noon, ang service ko po noon, isang bisikleta. Matatandaan ko noon, yung bike ko na yun, nawala ng preno, hindi ko po maipagawa. Kasi ang pagpagawa ng preno ng bike ko noon, 20 pesos. Hindi ko maipagawa ng bike ko noon. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Imagine lang, gaano po yung mga dinaanan natin ng mga panahon na yun. Amen po ba? Ang allowance ko po noon, 400 pesos. Pero dahil po sa hirap po ng ating church, ay naging 200 pesos. Naalala ko rin po noon, nung nandito na po tayo, pero ito po'y wala pang mga bintana, ito po'y lupa pa lang. Dumating po sa time, nandito na po tayo. Dumating uli kami sa malaking struggle, na every Sunday po ang ating finances ay pababa ng pababa. Hanggang nag-pray po ako dito sa church na, Lord, ano pong gagawin namin dito sa church namin? Parang hindi dumadala yung blessing. Hanggang sabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo yung cellphone mo sa church. Noong panahon na yun, may dalawa akong cellphone na inikwento ko sa inyo. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Dalawa yung cellphone ko noong panahon nito. Sabi ko, nung nag-pray ako rito, Sabado ng hapon. Kasi noon, nung hindi pa kami rito nakatira, at pa ng church na to, pupunta ako rito every Saturday ng hapon para mag-pray. At dito ako nag-pray, nakipag-usap sa Panginoon. At sabi sa akin ng Panginoon, ibigin mo yung cellphone mo sa church. At sabi ko, Panginoon, okay lang po Panginoon, dalawa naman itong cellphone ko. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi naman isang cellphone ang bibigay mo, dalawang cellphone ang ibibigay mo. Noong panahon na yun, talagang grabe po ang mga deficit ng ating church. Talagang hirap na hirap po tayo. Talagang kung ang ating expenses every week ay 2,000 pesos ang ating operational expenses, ang pumapasok lang po 1,000. Kaya yung 1,000, hindi namin alam paano. Kung
saan kukunin, gano'n. At sabi sa akin ng Panginoon, bigyan mo yung cellphone mo. Sabi ko, sige po Lord. At nangusap sa akin si Lord, sabi, yung dalawang cellphone mo ibibigay. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, isa lang po bilingin ko. Pag umagri si wife, ikaw na ito. At ako'y umuwi. Pag uwi ko, sabi ko kay wife, sabi ko, merong impression sa akin si Lord. Ibigay ko rin yung dalawang cellphone ko sa church. Ang sagot sa akin ni wife, kung anong sinasabi sa inyo, Lord, di gawin mo. At nung Sunday na yon, mga kapatid, hindi po nakita ng lahat. Nung inuhulog ko po yung cellphone na yun sa offering basket, umiiyak po. Pero hindi po ako nagpahalata sa lahat. Nung hulog ko po siya, umiiyak po. Ilang buwan akong walang cellphone. Ako nung pagkatapos na ilang buwan, ako'y napunta sa Hong Kong. Alam niyo po sa Hong Kong, hindi ko naman kinikwento yung kalagayan ko. Alam niyo po, binagbigay sa akin ng cellphone noon. Kasi ang inulog kong cellphone noon, isang Triumph, tsaka 5110. Yung 5110 na namin isang pinakamagandang cellphone, tapos may lumabas na 3210. Yan pala ng mga cellphone pa na yun. Alam niyo na pumunta po ako ng Hong Kong, meron nung isang babae, binigyan po ako ng cellphone. At ang binigay niya sa akin, 3210. Kaya ako tumantuwa ako sa Panginoon, sabi ko, wow, talagang grabe. Hindi alam nitong babaeng ito na kailangan ko ng cellphone. Hindi niya alam. Hindi naman ako nagpaparinig sa kanya tungkol sa aking pangailangan, tungkol sa aking pag-offering ng aking cellphone. Pero binigyan niya po ako. Mga kapatid, pagka dinirect ka ni Lord, gawin mo lang. At makikita mo how God will bless you. Amen po ba? At along the way na ikaw ay nagtataguyod ng gawain ng Panginoon, maraming miracle ng Panginoon, mga kapatid. We cannot outgive God, mga kapatid. Hindi po natin kaya. Basta't mahalaga yung pangarap po natin, pagpatuloy natin, this will be for the glory of God. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Nagtatanim tayo, pero mga kapatid, ang mga pagtatanim natin sa gawain ng Diyos, hindi nawawala ng paguluhan. Laging may balik ng mga pagpapala yan. Lahat ng nakikinig, magsabi ng malakas na Amen. At pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Amen po ba? Naalala ko po kasi nung ako po ay nung bumili po tayo noon ng church ng tricycle. Tapos dumating po yung mga sasakyan po natin, dumating yung kotse na yan. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ba't po ako nagkaroon ng ganito? Hindi naman po ako nagtatanim ng sasakyan. Wala naman kasi yung sasakyan. Alam niyo po ang impression sa akin ni Lord? Kasi sabi niya, kasi nagbibigay ka sa lingkod ng Diyos. Kasi noong tuwing luluwas po ako sa Manila, nung nasa Jesus Loves You pa tayo, pag nakikita ko po yung ating senior pastor, binibigyan ko po yun. Binibigyan ko ng 500 pesos, 300 pesos, binibigyan ko po yun. Pero kung titingnan ko naman, mas mayaman siya sa akin. Meron sa sasakyan, magandang church, malaking church, meron siyang magandang bahay. Pero ini-impress ako ni Lord, magtanim ka niya sa lingkod ng Diyos. Magtanim ka, magbigay ka. Kaya tuwing makikita ko siya, pag lumabas ako, binibigyan ko yun. No? Inaabutan ko yun. At kung ako'y nagkasasakyan, sabi ko, Panginoon, ba't ako nagkaroon ng ganito? Wala naman akong tinanim na sasakyan. Para umanay ko ng sasakyan. Ang sabi sa akin ng Panginoon, kasi nagbibigay ka sa lingkod ko. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, hindi nawawala ng kabuluhan. Ano mga bagay na pinaglilingkod natin, ano mga bagay na tinatanim natin, habang nagtatanim po tayo, nagkakaroon ng katuparan ng mga pangarap natin sa buhay na ito. At panasain natin mga kapatid na mangarap tayo for God at patuloy na tayo magtatanim para sa Panginoon at makikita po natin, magkakaroon ng kaganapan ang mga pangarap natin sa buhay na ito. Lahat ng masaya magsabi ng Amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, without vision, people perish. Pag wala kang pangarap, napapahamak. Dapat tayo rin mga kapatid dito sa church, mayroon tayong pangarap. Panginoon, pangarap ko na itong church na ito, lumago pa, lumaki pa. Pangarap ko itong church na ito, magamit ako dito. Amen po ba? Mangarap po tayo mga kapatid. Kasi pag wala tayong pangarap, nagkaroon lang ng konting problema sa church, ayoko na. Bakit? Wala ka naman pangarap dito. Wala ka naman mga pangarap. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-abroad ka, wala kang pangarap. Pag dumating yung problema, uuwi ka na. Ayoko na. Ganyan pala, kala ko ganda-ganda sa abroad. Karamihan ng mga nanatili sa abroad, dumaan po yan sa matitindi. Sister Encho, hindi ko lang alam ang mga yan, pero naniniwala ako meron din na dinahanin din. No, na minsan, mga setbacks, parang hindi mo na kaya mo pa bang magpatuloy?
Pero dahil sa pangarap, magpapatuloy at mananatili. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Maharap po tayo. Yung pangarap na yun na magsusustain sa atin for us to go higher and higher, for us to soar higher and higher by the grace of our Lord. Amen po ba? Pangalawa, mga kapatid, para sa ating soaring up higher and higher, we need to strengthen relationships. Kinakailangan, palakasin po natin ang ating mga relationships with people. Of course, with our family, with our friends, with our brethren sa ating iglesia. Palalakasin po natin, mga kapatid. Alam niyo po, through the years, habang pinadalakas po ng Panginoon ang ating mga relationships, hindi po nawawala na minsan may mga problems, minsan may mga misunderstanding. Ang buhay nga ng mag-asawa, hindi naman puro magaganda yan. Pero makikita natin, maraming mga mag-asawa minsan, tumaganda sila, 50 years, 40 years, 30 years, pero hindi ibig sabihin wala silang naging misunderstanding. Meron din. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? But they have learned to deal it in a positive way by the grace of God and by the love of God na inilagay sa kanila. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi natin ma-assure na lahat ng mga relationships natin ay puro magaganda lahat ng mangyayari. May mga time talaga na minsan dumarating sa mga rough times and tough times ang ating mga relationships, no? Pero habang natututunan natin i-patch up yan, lalong tumitibay ang relationship natin, one with another. Kaya sa relationship, mga kapatid, ang kinakailangan po natin ay patuloy na labakan po ang unawa. No? Hayaan natin ang biyaya ng Diyos ay empower po tayo towards a strong relationship with the house of God, with the people of God. Ganun din sa ating mga tahanan. Sabi ko nga nung nagtuturo ako ng mentoring nung nakaraan, kasi tinuro ko ng isang nakaraan tungkol sa correction. Sabi ko yung council po natin every Thursday, every Friday meron po kaming mentoring online. Sabi ko yung mga tao na marunong tumanggap ng correction from their parents, madali i-correct yan pag nasa loob ng church. Pero yung tao na pag ikinukorek ng parents, nagdadabog, nagtatampo, naging hinanakit. Ay, pag ikinorek mo sa church yan, dala-dala na yun. Magtatampo rin yan, naging hinanakit din yan. Pero yung mga tao at yung mga bata na madaling makorek, madaling pagsabihan, madaling ituwid ng kanilang mga magulang, madali rin ituwid ng pastor yan. Pag pinagsabihan niya, pag ikinorek yan, madali po yan. Nakikinig po ba kayo lahat? Bakit? Kasi yung kagawian niya sa kanyang tahanan. Sabi ko nga, pagka ang isang bata mapagpasakop, maunawain, humble, at mababang loob sa kanyang mga magulang, madaling maging humble yan sa loob ng church. Kasi I've seen in the past, na minsan sa church, nagkaroon ako ng problema, na naging matigas ang ulo pagdating ng time. Pero pag inugat-ugat mo, sa tahanan pa lang nila, ganun na pala sila. Sa simula lang, sa loob ng church, maganda, pero pag lumalabas. Bakit? Kasi nakagawian nila sa loob ng bahay. Pero yung mga batang mapagpasakop, mababang loob, marunong tumanggap ng saway, ng correction sa bahay, ay ang dali niyan sa church. Madali yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga sabi ko nga, pagka sa church, dapat lahat ng mga bagay na nagawa natin mali in the past, we need to surrender them all to God. Panginoon, naging matigas ng ulo ka sa aking magulang, naging palasagot ako, I'm sorry po Lord, patawarin niyo po. Pagka ganun ako, yung paglapit sa Panginoon, pinapalaya ka ng Panginoon sa ginang klaseng spirit. Pero pag hindi mo na-realize yun, it will stay with you. Yung spirit na yan, nananatili sa. Minsan isang araw, lilitaw yan. Kaya yung mga nakita ko, na nagkaroon ako ng mga ganung problema at issues, pag tinignan ko, at nakita ko yung mga pangyayari sa kanilang bahay, doon nagbugat. Lahat na nakikinig may sabi na namin. Mga kapatid, with regards to strengthening relationships, dapat laging marunong magkakawat. Kasi sa malawat madali. We are dealing with imperfect people. Tayo ng lahat ay nandito. Nakikisalamuha po tayo sa mga imperfect people. At tayo rin imperfect. Talagang may mga times. Meron silang nagagawang na masasaktan tayo. Meron tayong nagagawang nasasaktan natin sila. Ang kinakailangan natin, just be humble. Be honest, be understanding. At sa ganoon, mag-create yan ng isang
strong relationship. Pag napagtagumpayan natin ang anumang mga problemang dumarating na napagtagumpayan natin, mga kapatid, tumitibay ang ating mga pagsasama. Tumitibay ang ating mga pagsasama. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung relationship na hindi nagkaroon ng problema, ay medyo titignan pa natin kung gano'n talaga. Pag dumating na isang matinding bagyo, katulad na isang building, pag itinayo ang building, napakaganda, napakatayo, pero titingnan pa natin, pag lumindol, tingnan natin kung gaano katibay. Maaaring tingin natin, napakaganda, napakatibay. Tingin mo lang yun. Pero pag dumaan ang isang matinding lindol o isang matinding bagyo, dyan mo makikita. Are you listening? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya minsan yung mga bagyo, pinapakita niya sa atin kung saan yung mahina sa atin. Yung mission house nga natin sa second floor. Nung biglang nung nakarang dumaan yung isang malakas na bagyo, halos magdamag. Grabe ka ako, hindi ako nakatulog magdamag, panay lang ang pray ko. At nung biglang lumakas ang hangin, kumalampag yung kisame namin. Yung kisame dun sa kusina, bumagsak. Tapos yung kisame namin dun sa kwarto, medyo bumuka. No? Nakita namin, yung palang kisame namin dito sa may terrace, binuwag ng hangin. Kaya sabi ko, kasi ganito po yung kisame namin doon, ganito yung style. Hindi pala ito pwedeng panlabas kasi binuwag ng hangin ito, tapos pumasok yung hangin sa kisame sa loob. At bumagsak yung kisame namin doon, buti hindi grabe yung pagkakabagsak. Kaya narimedyohan ka agad. Kaya ginawa ko, pinapalitan ko yung klase ng kisame sa labas. Hindi pwedeng ganito. Kaya pag may mga bagyo, minsan pinapakita ano ba yung mahihina sa atin. Ano ba yung mahina sa kalooban mo? Ano ba yung mahina sa ugali mo? Pinapakita yon para ma-strengthen mo. Are you listening? Nakikinig mo ba kayong lahat? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, as we go higher and higher, we need to maintain a strong relationship with people. Lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. No? Lalo na po sa ating mga kapatid sa iglesia. Mga kapatid, dito sa gawain ng Diyos, magkakampi po tayo rito. Hindi po tayo magkakalaban. Amen po ba? Kami po ay kakampi po ninyo. Ano man ang managawa ninyo, ano man maaaring kayo nagtatagumpay, we rejoice with you. At kapag kayo po ay nadapa, narito po kami para tulungan po kayo. We are here not to condemn you, but to help you. At kung kayo may pinagpapala, kaganahan po namin. Kasi patotoo po namin kayo. Amen po ba? Na meron akong miyembro na dati ganito lang, pero ngayon professional na, isa ng engineer, isa ng arkitekto, isa ng lawyer, isa ng doktor. Amen po ba? At pinagpala na. Patotoo po namin kayo mga kapatid. Pag ako'y pupunta sa iglesia, yung mga magandang tagumpay po ng ating iglesia, lalo na ng buhay ng baptista sa inyo, ipinapatotoo ko po sa buhay ng marami. Bakit? Kasi kayo po ay korona ng aming tagumpay. Lalo na ang buhay bilang inyong pastor. Kayo po ang korona ng aking tagumpay. Amen po ba? Yung makita ko kung pinagpapala kayo, isa pong malaking kagalakan sa aking puso. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Ang minsan lang nakakalungkot mga kapatid, yung mga pinagpala, tapos pagdating ng time, wala na sila sa gawain ng Diyos. Yun ang medyo nakakalungkot sa puso. Are you listening? Iba kasi yung talagang blessed, pero nandun pa rin sila. Nandun pa rin ang suporta nila, nandun pa rin ang tulong nila. Yun ang napakaganda pa. Wala nang pinakamaganda yung mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi may mga taong pagkatapos ng ginawa mo sa kanila ng maraming panahon, nung minsan nagkamali ka sa kanila, tinalikuran ka nila. Pero nakalimutan nila, yung maraming panahon tinulong mo sa kanila, ipinadalangin mo sa kanila, nakakalungkot. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero ganun pa man, pag dumarating yung mga kalungkutan na ganun, ang lagi nang sinasabi ko, Panginoon, ginawa ko yun para sa inyo. Are you listening? Pero wala pa rin pinakamaganda, kundi yung taong marunong tumanaw ng utang na loob. Nakalulungkot sa magulang, pagkatapos mong palakihin yung anak mo, suportahan, itaguyod, nung maging professional na, umulad, yumaman, hindi ka na pinansin. Hindi ka na naalala. Wala nang panahon sa'yo. Nakalimutan ka. Nakakalungkot sa puso ng magulang. Maging sa buhay ng pastor, nakakalungkot yan. Pero ganun pa man, nandito naman ang biyaya ng Diyos. For us to go on and to move forward and to soar higher sa tulong at biyaya ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat?
Kaya naman mga kapatid, ang kaaway nandito para i-destroy ang ating mga relationships. Pero wag po natin siyang paintulutan. We need to maintain a strong relationship for us to soar higher and higher and higher. Lagi ko nga sinasabi, mag-ipatagumpay ka man sa buhay nito. Pero sira naman ang mga relationships mo with people. Para kapatid, sayang po ang ating mga tagumpay. Sayang. Wala nang pinakamaganda na nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig pa, magsabi lang amin. Wala nang pinakamaganda, kundi yung mga taong binigay sa atin ng Panginoon, makasama natin sila ng mahabang panahon. At maganda ang ating ugnayan sa isa't isa. Lagi ko pong sinasabi, at huwag niyo pong kalilimutan, paulit-ulit kong sinasabi, sa iyong tagumpay, it is always 10% of you and 90% of other people. Ulitin ko ulit. Narinig ko yan sa isang mga ngaral at naniniwala akong totoo yan. Ang ating daw pong mga tagumpay, it is 10% of us, 90% of other people. Ibig sabihin, kaya tayo nagtagumpay, dahil tinulungan tayo ng maraming tao sa ating paligid. May mga guro, may mga pastor, magulang natin, kaibigan natin, na nag-ambag sa ating mga buhay. Kaya po tayo nakarating kung saan tayo nakarating ngayon. Mga taong pinadala sa atin ng Panginoon. Na pag dumating yung time na tayo po'y umangat na, huwag natin silang kalilimutan. Huwag natin silang babaliwalain. Kikilalanin natin. Itong taong ito, ginamit ni Lord sa akin. Kaya ako nakarating sa kalagayan ko nito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At dapat ganun po tayong lahat. Kasi natutuwa ang Panginoon na tayo po ay marunong tayong mga Pilipino. Meron tayong kawigan, no? Na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi kararating sa parawangan. Kasi wala nang pinakamasaya. Nung nakarating na tayo ron, maraming nakikigalak sa atin. Maraming nagsasabi sa atin, nagpapasalamat kami. Tuwang-tuwa kami sa tagumpay mo. Amen po ba? Kasi nakita nila na we nurture relationship at talagang minamahal natin ang anumang relationships. Lahat ng nakikinig pa, magsabi ng malakas na amen at pumalakpak ng malakas sa amin. Pangatlo mga kapatid, meron pa akong tatlong bibigyan ng pansin. Pangatlo, para po in soaring higher and higher. Napakahalaga po nung we need to agree, unite, and harmonize with people. Dapat marunong tayong may pagkaisa. Marunong tayong maki-harmonize. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag ikaw ay nasa isang grupo, na isang organisasyon, nasa isang church, make yourself a blessing into that place. Dapat pagpapala ka. Pag dumating ka sa church, blessing ako sa church na to. Pag nasa isa kang ministry, blessing ako sa ministry na to. Amen po ba? Wherever you are, count yourself as a blessing into that group, organization, ministry, or in our church. Dapat lagi mong sinasabi, pagpapala ako sa church na to. Amen po ba? Dapat pag nandito sa church natin, maglalo na sa ating mga pamilya. Dapat blessing tayo. Amen po ba? Na pag nandun tayo, gumagaan ang lahat, lumiliwanag ang lahat, gumaganda ang lahat. Kasi nandun na tayo. Amen po ba? Hindi yung pag nandun ka, biglang nagka-problema. Biglang narungkot ang lahat kasi dumating ka. Dapat hindi ganun. Sabi nga ng banal na kasulatan, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Kaya po tayong lahat, blessing po tayo. Mga peacemakers po tayo. Pag mayroong nagkakagulo, nandun tayo para kayapain. Pag mayroong nagkakahati-hati, dapat nandun tayo to unite din. Hindi yung pag nandun tayo nagkakahati-hati. Hindi po, mga kapatid. Hindi tayo tinawag doon. Tinawag tayo para sa unity, harmony, and agreement. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung string ng gitara. Kahit kompleto ang 6 strings niyan, pag wala sa tono yung isa, pangit lahat. Hindi maganda tono. Isa lang ang wala sa tono, hindi na maganda tono. Kasi may isang wala sa tono, hindi nakipag-harmonize yung isa. Hindi nakipag-cooperate, hindi nakipagtulungan, hindi naki-agree, hindi naki-unite. Dapat tayong lahat bilang people of God, we need to be here, uniting, agreeing, and harmonizing with one another. At kung meron mang pagkukulang ng isa't isa, learn to forgive. Learn to forgive. Amen po ba? Ang mga taong matured, marunong magpatawad at marunong mag-move on. Marunong kalimutan ng mga nakaraan at mag-move on. Amen po ba? Are you listening? Pag ikaw ay, sabi nga sa iyo, pag ikaw ay hindi marunong magpatawad, maging sa mga
sa kapatid mo o kaya sa kaibigan mo, mahihirapan ka sa next level ng buhay mo. Lalo na sa buhay mag-asawa. Kasi sa madaling asawa mo makakagawa ng hindi maganda sa'yo. Masasaktan ka. Sabi mo nga sa inyo, ang pinakamasakit na sakit sa atin, pag yung closest to us nakagawa sa atin ng hindi maganda. Pero dapat mature. Learn to forgive. Learn to forget. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag marunong kang mag-forgive at mag-move on, mga kapatid, you are maturing. Pero kung ikaw ay laging nakampoy, matipisyurin, hindi ka pa nagmamature. Kinakailangan pumunta ka sa level of maturity. Sa ganon, yung mga matured kasi, alam nila, I'm here to unite, to agree, to be part of this team, para maging mabunga malaga magulat. Maging sa ating mga pamilya, mga kapatid. Pag walang unity sa pamilya, walang mararating. Tingnan niyo yung mga pamilyang watak-watak, wala namang nararating. Pero yung mga pamilya nagkakaisa, nagkakatulungan, maganda nangyayari. Nakikinig mo ba kayong lahat? And we need to forgive one another. Dapat patatawarin natin. Maging mga anak natin, mga mahal natin sa buhay. Hindi sila mga perfecto. But they need forgiveness from us. Kung sakaling sila nakakagawa ng hindi marapat at hindi mabuti. Let us give people another chance. Kasi tayo, binigyan din tayo ng panibagong pagkakataon ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Sa lumang tipan kasi, forgive, and God will forgive you. Binanggit yan sa panahon ng Panginoon. Kasi si Jesus, nung nabubuhay sa lupa, under law. Kaya ang utos noon, magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Pero pagkatapos po noon, nung matapos mamatay si Jesus, binago na po ang batas. Nandiyan po ba kayong lahat? Magpatawad ka kasi pinatawad ka ni Lord. Pinatawad ka ni Lord para magpatawad. In-empower ka niya ng forgiveness for you to forgive people. Dati noon, ang utos, mahalin mo si Lord. Pero pag tinignan niyo ang New Testament, we love Him because He first loved us. Minahal ka niya para mamahal mo siya. Amen po ba? Tingnan niyo po yung mga babae, di ba nililigawan ng lalaki? Bakit yung babae minahal yung lalaki? Kasi minahal siya ng lalaki. At bakit yung babae minahal yung lalaki? Kasi yung lalaki ang unang nag-show ng concern and love for her. Kaya in return, dumating yung time, yung babae minahal na niya yung lalaki. Nagkakaintindihan po ba? Nagkakaintindihan po ba? Mahirap kasing mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo. Pag hindi mo pa naranasan yung pagmamahal, mahirap mahalin. Kaya nga si Lord, ang ginawa niya, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Nang siya'y namatay sa krus para sa bawat isa sa atin, minahal niya tayo for us to love Him. Yan po ang kautusan ni Kristo na minahal niya tayo para mahalin natin siya. Kasi noon sa lumang tipan, mahalin mo ang Lord, mahalin mo si Lord. Pero sa bagong tipan, ipinahayag, minahal ka ng una ni Lord para mahalin mo siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sa ganon, yung pagmamahal na bigay sa atin ni Lord, yun ang i-spread natin sa iba. Yung kapatawaran tinanggap natin si Lord, yun din ang ibibigay natin sa iba. Kasi pinatawad rin lang naman tayo ni Lord para makapagpatawad tayo. Are you listening? Are you listening? Pag hindi ka marunong magpatawad, kapatid, nakalimutan mong pinatawad ka lang din ni Lord. Kaya dapat doon ka nakabase. Dahil pinatawad niya ako, magpapatawad ako, Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ibig bang sabihin, pag ikaw ay hindi nagpatawad, hindi ka pinatawad ni Lord? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag hindi ka pa nagpatawad, hindi ka pa patatawarin ni Lord. Patatawarin ka. Patatawarin ka. Patatawarin ka. Kahit hindi ka magpatawad, pinatawad ka ni Lord, pinapatawad ka ni Lord. Kaya lang, merong hindi maganda sa kalooban mo. Merong bigat sa kalooban mo. Although pinatawad ka na niya, pero ikaw hindi ka marunong mag-release ng kapatawaran. It will not be good and beneficial for you. Kasi ang purpose why God has forgiven you is for you to forgive other people. Yan ang purpose. Nakikinig pa po kayo na. Ngayon, kung hindi ka makapagpatawad, ikaw humingi ng tawad kay Lord, pinapatawad ka lang. Yes, pinapatawad ka.
Kaya lang, meron kang lamat sa iyong relationship with other people kasi hindi mo siya mapatawad. Meron siyang bigat yan sa iyong puso at kalooban na hindi makakatulong sa iyo. Nagkakaintindihan po ba tayo lahat? Hindi ko po sinasabi yan para hindi nyo patawaran yung mga nagkasala sa inyo. No? Kasi yan ang katuruan ng Bible talaga. Na kahit hindi ka marunong patawad, pinatatawad ka na Lord. Kaya na, pag hindi mo pinatawad yung ibang tao, ang bigat sa kalooban niya. Ang bigat sa buhay mo, pagdating ng mga panahon. Lagi ka na lang nag-nurse ng unforgiveness in your heart. Hindi makakatulong sa iyo. And you need to forgive people. Kasi pinatawad ka rin ng Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Pumasok po ako ron kasi gusto kong maunawaan natin, napakahalaga po na ingredient ng forgiveness in unity, in harmony, and in agreement. Napakahalaga po to forgive people. Napakahalaga po to give second chances. At sa buhay po natin, we cannot soar up higher and higher kung hindi po tayo marunong patawad. Hindi po tayo makakaangat na makakaangat. Kasi yung unforgiveness, hihilahin tayo pababa. Isang pabigat yan. Kaya nga ang sabi ng Hebrews, iwaksi daw po natin lahat ng mga balakid, lahat ng mga bigat, iwaksi daw po natin, and we need to go on and move forward to the race that God has set before us. Mahirap yung marami kang dala-dala. Tingnan niyo yung mga athlete, tingnan niyo yung mga marathoner. Wala silang mga pabigat. Hindi pwedeng tumatakbo ka sa track and field na meron kang bitbit na backpack. Mabigat yun. Mabibigatan ka nun at mahirapan ka. You need to remove them. Kinakalan, iwaksin natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, for you to go and to soar higher and higher, you need to learn how to agree, unite, and to harmonize with people. Sa iglesia, sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, sa iyong mga kaibigan, dapat marunong. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Isang mga pinakahalaga bago ako pumunta sa pangapat. Pinakamaganda, ikaw lagi ang umuunawa kaysa ikaw ang inuuna ka. Amen po ba? Mahirap naman ikaw lagi inuunawa. Dapat tayo, yung mas malawak, yung mas mature, lagi umuunawa yan. At yan, umaangat ng umaangat. Kasi mature din. Amen po ba? Kaya nga sabi mo nga sa inyo, sa pag-aaral, we go from level to level, from maturity to maturity. Pag hindi ka nagmamature, hindi ka makakarating sa next level. At one of the maturity sa ating buhay, mahalaga maturity in emotions. Maturity in emotions. I've been with people na talagang against me. Ayaw nila sa akin. Marami silang sinasabi sa akin. Pero every time nalalapitan ko sila at kakamayan ko, lagi mo sinasabi, mahal kita sa Panginoon. Pinapatawad na kita. Lagi kong binubulong yan. Kahit na minsan ang bigat ng kalooban ko sa tao yan, I have learned to control my emotions sa magitan ng salita ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya, pastor, kung meron mang pinakamaraming sugatan dito, kung meron pinakamaraming sugat at pila, pastor yun. Pastor yun. Kaya pag mahina ang damdamin at kalooban, huwag kang magpapastor. Huwag kang magpapastor. Nakikinig po kayo lahat. Sabi ko nga sa inyo, meron time na pinapunta ako ng Panginoon sa isang kapatiran. Sabi ko, Panginoon, pupunta ako ron, dala-dala ko ang pangalan mo. Pero sabi ko nga, Panginoon, kung anak ko lang ito, titikisin ko ito, hindi ko patatawarin. Kung anak ko lang ito, Panginoon. Kaya lang, hindi ko siya anak in the flesh. Anak ko sa pananampalataya. Na hindi ko mapasubalian na kinakailangan patawarin ko siya. Pero ang hirap, mga kapatid, ang hirap. Sabi ko nga, kung anak ko lang ito, talagang titikisin ko ito, hindi ko papatingin. Hindi ko pupuntahan sa kanyang ginawa sa akin. Pero Panginoon, dahil anak siya sa pananampalataya, pupuntahan ko, Panginoon. Nung hinarap namin yung tao yun, kita ko, mag-iisa mukha niya, ang bigat ng mukha niya. Talagang nagpapaliwanag ako sa kanya, hindi niya ako maintindihan. Ang ginawa ko, sabi ko, mag-pray tayo.
Sabi ko, nilapitan ko yung kapatid na yun. Sabi ko, Panginoon, anumang kasalanan ko sa kapatid na ito, patawarin mo ko ako, Panginoon. Pamilya ko nang marinig na yan. Biglang bumaba ang kalooban. Biglang bumaba ang kalooban. Pero nung nagpapaliwanag ako tungkol sa mga issues, ayaw na makinig. Matigas. Tinapos ko na sa panalangin. Anumang kasalanan ko sa kanya, patawarin mo ko, Panginoon. Biglang bumaba ang kalooban. Mahirap mag-pastor, mga kapatid. Minsan tingin nyo lang na galit. Pero mahirap. Talagang may time, kahit masakit sa kalooban mo. Kinakailangan mong sundin. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ka nalalakad sa iyong sarili, sa iyong kalooban, kundi dahil yun ang pinagagawa sa iyong Panginoon. Nakikinig pa po ba kayo lang? Lahat ng masaya pa magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa atin. Yan ang mga kapatid. Pagka marunong po tayo sa larangan na yan, magpatawad, umunawa, makipag-unite, harmonize, mga kapatid, we will soar up higher and higher. Angat po tayo ng angat. Pero pag ikay matampoy, matitisyorin, hindi mo magpatawad, nagiging stagnant ka, hindi ka makarating sa next level. Kasi hindi mo nalalampasan yung bagay na. Are you listening? Dalawa na lang po, mga kapatid, ang pang-apat, para po sa ating soaring higher and higher, to soar up higher and higher. Commitment is the key to your soaring up. Para umangat ka ng umangat, there must be commitment in your heart. Mga kapatid, you need to commit. Bakit ang mag-asawa? Gumaganda ng kanilang buhay kasi may commitment sila sa isa't isa. Whatever happens, kami pa rin dalawa, magsasama pa rin kami sa hirap at ginawa. Pero tingnan niyo po, yung mga pamilya na nawala yung commitment, nasira ang commitment sa isa-isa, kita niyo, yung pamilya yung down. Wasak ang pamilya, hati ang pamilya. Bakit? Wala yung commitment. Pero yung mga taong may commitment, nananatiling ang pamilya nandyan, tumatatag, tumitibay, umaangat, pinagpapala. Bakit? Kasi may commitment. Despite the fact na meron ding mga problema, meron ding naging mga samaan ng loob, meron ding naging mga misunderstandings, but they have committed to be with each other for the rest of their life. Pero, at dahil doon, umaangat sila ng umaangat. Kasi napagtatagumpayan nila yung mga dinadaanan nila mga pagsubok at umaangat sila ng umaangat. Ganun din po sa ating iglesia. Wala pong perfectong iglesia, mga kapatid. Pag minsan, nasa church tayo, naku, ganito pa na ang church namin, maraming problema. Ayaw ko na, punta na ako sa ibang church. Pagtagal mo ron, may problema rin yun. Alam niyo, mga mas malalaking church, mas malalaki ang problema nila. Nakikinig ko ba kayong lahat? Nakikinig ko ba kayong lahat? Walang problema. Wala po. Pag tinakbuhan mo ang isang pagsubok, susunod na panahon ka, dadaanan mo rin yun. Halimbawa, nag-aaral ka. First year high school ka na, grade 7 ka na. Natakot kang mag-exam. Hindi ka tuloy nakapunta sa grade 8. Pero mga kapatid, yung exam na yun, hindi mo pwedeng laktawan. Dadaanan mo uli yun. Dadaanan mo uli. Kaya nga pag hindi ka nga nakapasa sa school, sa mga examination tests ng school, hindi ka makakarating sa next level, uulitin mo uli. Kaya pag meron kang problemang tinakasan, natakasan mo lang for the meantime, pero sa isang araw, babalikan mo uli. Kasi hindi ka nakapasa sa test na yun. Kaya yung iba, pag may problema, nagka-problema sa church, dilipat na ako ng ibang church. Hindi nila alam yung problema yun, yung test na yun, pinagdadaan lang sila ni Lord para makapasa sila, magtagumpay. Pero hindi nila pinasahan, pupunta sila sa iba, dadaanan uli nila yun. Dadaanan uli yun. Hindi mo pwedeng lampasan. Hindi mo pwedeng laktawan. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kung dumadaan man tayo sa mga problema, mga kapatid, it is part of growing up. Growing up po yan. Amen po. Lumalago lang po tayo. Nakikinig po ba kayo lahat? At habang napagtatagumpayan natin yan, umaangat naman tayo ng umaangat. We soar higher and higher and higher. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag ayaw mo na ng problema, sabihin mo na kay Lord, uwi ka na. Kaya ayaw mo na pala ng problema sa buhay na ito. Kasi dito talaga may problema. Kahit sabihin mo nga kay Lord ka, may problema pa rin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero ingredient lang yan para lalong gumanda.
maging maganda, maging colorful ang ating mga buhay. But of course, lahat ng yan ay ginagamit ng Panginoon for us to go higher and higher and higher. For us to soar higher and higher and higher. Just make your commitment. No? I-commit mo yung sarili mo. Pag ikaw ay merong pamilya, commit yourself to your family, commit yourself to your church, commit yourself to, para sa ministry, pinagkatiwala sa ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag ikaw naman ay nag-asawa na, commit mo yung sarili mo sa asawa mo, huwag ka nang titingin-tingin sa iba. Pag ikaw ay titingin-tingin ka sa iba, naghahanap ka pa ng iba, you are not maturing and you are not growing up. And you will not soar high pag mali ang pananaw mo sa buhay. Ang soaring up high, may commitment yan. Anong commitment? Isa sa commitment, it is making time when there is none. Ay, ganun pa po ba kita? Pag meron kang commitment, gagawa ka ng oras. Hindi mo dadahilan ay marami kasi kung naging bisita ng linggo, kaya hindi ako nakadalo. Ang totoo, hindi matibay yung commitment mo. Kasi yung taong committed, gagawa siya ng lahat ng paraan to be here. Kasi meron siyang strong sense of commitment sa kanyang buhay. Nakikinig po ba kayo na? Eh, tingnan nyo nga yung mga nagliligawan. Kahit pinapigilan ng magulang niya, gagawa pa rin ang paraan niya. Nakikinig pa po ba kayo na? Kahit naharangan mo ng sibat yan, ako gagawa pa rin ang paraan yan. Bakit? Nagmamahal. Gusto nyo nakikipag-commit siya ron. Amen po ba? Mga kapatid, gano'n na kay Lord, mga kapatid. Amen po ba? Commit yourself to God. Sapagkat one of the key factors to soaring up higher and higher is commitment. Kailangan committed ka. Ang pag-committed ng tao, yung pangako niya, tutuparin niya. Yung iba kasi puro pangako, walang commitment. Ang pag-aasawa po, commitment niya. At dapat po, pag tayo po ay dinala ni Lord sa isang church, this is commitment. Nung ako nga po ay padala rito para magpastor sa church na to, sabi sa akin nung isang elder sa Manila, ikakasal ka na sa church na yun. Ang ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumalito. Kasi ikakasal ka sa church na yun. You need to commit yourself. Ano man ang mangyari, eh, dapat nandun ka. Ikaw doon. Although dumating yung time na talagang sumuko na po ako, nag-resign na po ako sa church na, hindi ko na po kaya. Talagang medyo rumubok din ako ng panahon na yan. Ayoko na, Panginoon, hindi ko na kaya. Babalik na po ako sa Manila, pero hindi inalaw ni Lord. That was during my first 3 years in this church. Nag-resign na po ako, ayoko na. Sabi ko, ibalik nyo na po ako sa Manila kasi galing ako sa Manila. Hindi ko na po kaya. Pero ang Diyos ay kumilos, mananatili ako sa church na to. Kaya nandito pa rin ako, biyaya ng Panginoon. Kasi kung ako lang, wala na sana ako rin. Pero may biyaya ang Panginoon. Amen po ba? At mahigit 30 taon ako. Nung ako po'y dumating sa lugar na ito, ako po ay 32 years old. Ngayon po, 66 na po ako. Amen po ba? Ibig sabihin, 34 years na po ako nagpapastor dito. Nalampasan niya na po yung mga panahon ko na hindi ako pastor. Mas marami na po yung panahon ako'y pastor. 32 years old ako nang dumating dito. Ako po'y 27 years old nang ako'y born again. Sa ika-5 taon ko po nang ako'y born again, pinagtiwalaan na po ako ng Panginoon. Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako mahusay, hindi naman ako magaling. Marami pa akong hindi alam. Pero binigyan na niya ako ng pagkakataong magpastor. Sa aking murang gulang at murang kaisipan pa. At marami pa akong hindi nararanasan. Kaya dumaan din ako sa maraming mga trials, testings ng buhay bilang isang pastor. Pero sa tulong ng Panginoon, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ko po kaya. Nakikinig pa po ba kayo na? Sabi ko nga, kung pala umayaw ako at tumalikod na ako, hindi ko po sana nakita itong church na to. Hindi ko po sana nasakyan yung kotse na yan, nabigay ng church. Hindi ko po sana nakita po kayo at yung mga madakilang bagay na ginagawa sa inyo ng Panginoon. Pero papalakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, gawin natin strong ang ating commitment, mga kapatid. Amen po ba? Kasi yung mga walang strong commitment, magkaroon na ng konting problema yan. Ayoko na, iwan ko na kayo, bahala na kayo dyan. Ayoko na. Kasi wala siyang commitment. Wala siyang dream. Wala siyang pangarap. Kaya gumigive up ka. Pero tayo mga kapatid, let us have strong commitment.
Habang nagpo-commit tayo dito, si Lord naman ay nagpapala sa ating mga buhay, manifesting the blessings na inilagay ng Panginoon sa atin. Marami pang kung gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? At kung meron po tayong mga project of faith, sabi ko nga po sa inyo, uunahin natin project of faith yung sasakyan po ng ating iglesia. Kasi gusto ko pong bumayo tayo, lumabas, mag-mission sa panahon ito. Kaya yung tatlo pong nakalagay na proyekto na yan, unahin po natin yung church vehicle po natin. Kaya nung nag-uusap-usap din po kaming pamilya with regards to sa ating pong gawain, katulad ng binanggit ko po sa inyo nung nakarang linggo, unahin po natin yung church vehicle po natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At kaya po natin yan, mga kapatid. Kaya po natin. Marami pong pagpapala si Lord. Maaaring sa tingin natin, parang hindi natin kaya. Pero mga kapatid, kasama natin si Lord. Kayang-kaya sa biyaya ng Panginoon. Yung naniniwala po, malangkang ng malakas sa ating Panginoon. At bilang panghuli, mga kapatid, pasensya na't medyo humaba po ako. Mga kapatid, bilang panghuli sa atin pong soaring up higher and higher. Soar higher and higher. We need to exalt Jesus. Focus on Jesus. Sa Kanya tayo, mga kapatid. Keep your eyes on Jesus. Alam niyo po, napakaraming discouraging moments and times of our lives. Pero mga kapatid, pag nakapokus ka kay Jesus, laging merong lakas. Laging merong patnubay. Titiyakin natin, Lord, ito'y para sa iyo. Panginoon, tutulungan niyo po kami. Dahil po sa inyo, Panginoon, biyaya po nito sa buhay ko. Amen po ba? Kaya nga si Peter, nung siya ay naglalakad sa tubig, bigla siyang lumubog. Kasi nawala yung focus niya kay Jesus. Mga kapatid, always focus on Jesus. Si Joshua, bakit bumagsak ang Jericho? Bakit? Nakapokus siya sa Lord, sa magagawa ng Panginoon. Hindi sa kanyang magagawa, hindi sa magagawa ng kanyang army. Nakapokus siya sa pangako ng Diyos. Lumigot kayo dyan. Once, every day, once kayo iikot. And on the 7th day, 7 times kayo iikot. Nakapokus siya sa Panginoon. At pinapagtagumpay siya ng Panginoon. Si David, paano siya nagtagumpay kay Goliath? Nandun siya, hindi sa kanyang sarili. Sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Amen po ba? At siya nagtagumpay. Bakit? Nakapokus siya sa Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sige, palapakan natin kalakas ng ating Panginoon. Ang tagumpay natin sa buhay nito, mga kapatid, ay yung focus natin kay Lord. Pag nakapokus ka sa Kanya, He is your source, He is your provider, He is your healer, amen. He is your redeemer, He is your victory, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid. At habang nakapokus ka sa Kanya, hindi mo napapansin umaangat ka na ng umaangat. Hindi mo napapansin, nararating mo na mga pangarap mo sa buhay nito. Bakit nakapokus ka kay Lord? Kaya kayo, mga kapatid, bawat isa, maaaring yung iba sa inyong pangarap niyo makatapos ng pag-aaral. Just focus on Jesus. Maaaring na sabihin mo, walang kakayanan ng aking pamilya. Focus on Jesus. Gagawa siya ng paraan para sa iyo. Magbubukas siya ng pintuan para sa iyo. Bakit si Moises nakalampas sa Red Sea? Bakit? Nakapokus sila sa Panginoon. Sabi ni Moises, stand still and see the salvation of the Lord. Sabi kayo matatakot, fear not and stand still and see the salvation of the Lord. Sabagat itong mga Egyptians na nakikita nyo ngayon, hindi na niya sila makikita kailan pa man, ang sabi ni Moises, sabagat sa araw na ito, God will fight for us. Amen po ba? Ganun din mga kapatid sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang problema makapagpapagupo sa atin. Walang bagyang makakapagpadapa sa atin, mga kapatid. Basta nakapokus kay Jesus. Amen po ba? Aangal tayo ng aangal. Uulan na uulan. Sasayaw na sasayaw na magtatagumpay sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon.